naman siya mauna. Kahapon kasi. Kahapon nauna siya, mga 30 seconds siya nauna. So gumano na lang siya, dumrama na lang siya. Kaya talaga Tapos ayoko naman siya mag-isa, lumabas din ako, ganyan ako. Pero tinatanong ko siya, bakit ka naunang lumabas? Ba't ka lumabas? Ba't ka lumabas? Alam mo yung mga sa mga moments na yung pag naisip mo randomly, yung nakaganon ka, naisip mo siya randomly, gaganon mo. Ayun yun. I feel you. One of those. Pero But anyway, pinanindigan mo yung drama mo. simulan muna natin to. Day 3! Grabe to. Tama yung prayer ko, no? Kanina. Sabi ko, Lord, samahan niyo po kami ngayong gabi. Samahan niyo po kami through the crowd. At rinig na rinig natin sila ngayong gabi! Yan! Yung sobrang lakas talaga ng boses nila. Sabi ko kanina, Casey, i-pace mo yung sarili mo kasi meron pang bukas. Ganun ako sa'yo ulit sa likod. Relax ka lang. Ayaw mo? Ito kasi yung ito. Tapos ng Kasalanan niyo energy. pa. Kailangan tapatan. Totoo rin naman. Pero, so lumapit tayo ng konti sa kanila. Sige. Let's go. Hindi ako sunod mag-stairs. Scary me. Ay, wow! Let's go, Baba. Alam mo naman, di mo babaan dito kanina. Yan. Ha? Tangkad ko. Ito lang yun. Hindi ako sanay na nasa kaliwa. Ah, sige. May Meron pa. angle. Hindi kasi pag sa pag hihiga na kami, dito ako. Yes, totoo to. No joke. Totoo Natutulog. to. Hindi kami nakakatulog pagka sa maling side. Tsaka pag hindi tayo awa. Tabi. Alam mo, minsan ang weird. Naisip ko, weird ba kaming dalawa? Minsan tutulog tayo nakaganon. Tutulog tayo nakaganon. Di ba nakakatawa? Nagulak ako, bigla may mga tao sa inyo. Dito na kayo, kasya tayo dito. Halika kayo. Apat to. Kasya Apatan to. Apatan to. Kwentuhan lang. QC na pala. Apatan to pa, scout. Hindi, gusto ko lang sabihin. Oo, hindi nakalimutan. Hindi, totoo. Sa 3 gabi, Ay, sorry. si distract naman. Kuya, nandito pa, meron bang doctor dito pwede mag-evaluate sa akin? Lagi siyang ganyan eh. Babe, yung uy, yung hindi kasi ito, pero hala! Ganun siya lagi. Stand of a butterfly. Hindi gusto kong sabihin, sa 3 gabi, ito yung pinakamaganda mo. So, nakakita siya ng Pinakamaganda ka. yung mga dalawang gabi, saktong ganda lang. Paganda. Yung dalawang gabi, saktong ganda lang. 6, 7. Nanood ako sa likod. Tumanong kasi ako, tapos tulog ko. 6, 7. Alam ko na mga ka-Gen Z ko dito. Sige. Hindi, pero ang ganda mo sa hair na yan. There's just something Dapat about, na. meron talagang something about, Ang sakit sa anit. Dapat talagang ikinaganda ko to. ponytail. Di ko alam ba't ang ganda-ganda pag naka-ponytail talaga. So ilang years na ba akong short hair? Mga 10 taong ka lang hindi nagamit na. Sa pinakamaganda. Ito yung ang hirap. Ilabas niyo to. Hindi na natin ito itutuloy. Ilabas niyo to. Direct Yan ito kailangan. Parang mali pa ako. Ilabas Okay, ulit. From the top. Binati na lang nagkamali. Hindi kayo nanonood ako sa'yo. Paglabas mo pa lang, di ba? Dapat talaga ako binati kita panoorin mo sa binati iba kita mga- sa dressing room. Tapos sabi ko, ang ganda mo ngayon. Kasi nasabi ko lang talaga sa sarili ko, ay grabe TJ Monterde. Sa'yo lahat yan? Parang sira. Okay lang yan. Guys, hindi kasi ako magaling mag-receive ng compliments. Yung isa sa mga natin, mga challenges na natin, di ba? Kasi si KZ, ano yan eh, Ikaw kasi yung words of ako yung affirmation. words, ako yung babe, I love you, lagi akong ganun sa kanya. Babe, ang ganda mo ngayong araw, ang ganda mo ngayong paggising. Paggising pa lang! Babe, ang ganda-ganda mo. So pagtulog ako, hindi ako Bakit ako magsalita? lahat na lang hanapin ng problema. So, Kung hindi ako ganyan sa totoong buhay, sobrang happy lang namin. Sobrang,
sobrang happy lang namin talaga ni Casey ngayon na nandito kami ngayon sa Araneta Coliseum. Like what she said kanina, Lord, salamat talaga. Hindi namin alam kung bakit kami yung nandito ngayong gabi, pero kami yung pinili mo na ilagay dito sa entobladong to ngayong gabi. Kaya gusto namin ibigay lahat ng glory kay Lord. Lord, salamat po sa pahiram. Pahiram niyo sa amin, sa opportunity na to. And lagi namin pinag-uusapan na, you remember, nasa Cebu tayo. Oo. Tapos nasa hotel tayo. After the gig, sinulog. Oo. Tapos, hindi kasi kami nakakakain talaga ng dinner right before the Yes. performance kasi parang mahirap gumalaw, ganyan. So after the set, so mga past midnight na, kumain kami. Tapos yung room namin, nasa pinakataas na floor. Tapos nakikita namin lahat ng mga nangyayari sa buong Cebu. Tapos, titigan lang kami, tapos grabe no? Sobrang nakakalula kasi sa totoong buhay, yung opportunity na makapag-perform ka on stage, galing probinsya, mabigyan ng chance na makakanta sa TV, makapag-release ng mga kanta, ng albums, makapag-concert. Sobrang rare na opportunity na yun. But the fact that we get to do it together, mas extra rare yun. Yung hindi ko inakala na posible palang mangyari yung nangyayari sa ating dalawa. Kahit ako. As in, every time, guys, totoo to, marami kaming ganun. Yung pag-drive, bigla na lang kaming, Gratitude moments. grabe, Lord, thank you talaga. Ang dami namin ganun, yung may mga minutes of gratitude na biglaan lang out of nowhere. Grabe, i-bless natin, sobra, kaya alagaan natin to. Ganun kami lagi. But, sabi nga, hindi rin madali ang naging nakita nyo na, guys, nakita namin yung kaibahan naming dalawa sa mga set namin kanina, di ba? Kita nyo naman yung kaibahan ng apoy sa sunflower. Uy, pero kung ako yun, tatlo na din ako sa TJ Monterde, yung minimum effort, maximum impact. Ganon yung, ganon. Kami ganon. Ganon siya yung lahat. Kakagulo kayo ba? Gumanon lang. Di ba kanina, ikaw at ako gumanon lang sa camera? Kikiligin kayo pag ako gumanon, direct button mo to. Direct butan mo daw. Kaya nung nandun ako kanina, gumanon lang. Diba? Ganun na din ako. Sobrang unfair. Pagkatapos ng set niya, fresh pa rin siya. Pagkatapos ng set ko, kailangan kong ulit ang makeup. Ganong level. Hindi, iba lang talaga muna. Pero yun naman yung ano natin, yun yung pagkakaiba natin. 6, 7. Ang tawag doon, yun yung in between. Yun yung balancing nating dalawa. Correct. Correct? Ano? Ano na? Correct. Binibilang niya kasi palagi pag sinasabi kong correct. Correct. Dati ka ba teacher? Lahat na ng correct. Pero sobrang blessed talaga namin dalawa. And despite the differences na meron kami, marami rin kaming struggles na pinagdaanan. May mga bagay ba na saan ka nag-adjust sa akin? Pagdating sa... Kasi syempre magkaiba tayo, so super magkaiba tayo. But sabi nga, opposites attract naman. Pero, ano yung major na nag-adjust ka sa akin? O adjustment mo? Isa sa pinakamalaki siguro, hindi ako lumaki, tumanda. Ako na lang din dumakot sa Hindi na ako salita eh. Kasi nung isang araw, seryoso ako, tapos nasabi ko, feeling ko ang liit-liit ko para sa platform na, tapos gumano siya. Naramdaman ko siya sa gilid na gumano. In my most vulnerable moment, gumano siya. Sa mga ugali. Wala ako sinabi. Ito idol nyo? Sabi nyo, green flag ba yan? Hindi na ako. Hindi, pero isa sa pinakamalaking adjustment siguro, tumanda ako ng, di ba sobrang masculine ako, sobrang matapang ako, astig ako. I had to be astig kasi maliit ako eh. Nung bata ako, pag seryoso ako, tumawa ka na naman. Ano ka? Seryoso na yun.
Sorry. Okay na. Ito, idol nyo. Soft spoken lang yan, pero masama din ugali niya. O hindi po totoo yan. Pinalaki po siya ng mga magulang niya na perfect. Hindi naman yung diet sa nila. Tapos. Okay, wala na lang in-adjust to. Tapos, para matapos ito. Para makakanta na tayo sa next song. Wala na lang ako in-adjust, okay na? Oo nga, may upuan, hindi naman po. Kayo na pa yan dyan. Oh, go. Wait. Adjustment. Ano? Yung Ano armor may ko hindi adjust? na po fold. Nakakaupo. Hayaan nyo na lang yan dyan. Uy! Inaayos ko lang! Okay? Ay, dito na lang sa dulo. Ayusin mo. Okay. Biggest adjustment. Oh, nakalimutan. Naalala ko na. Sanay nga ako ng astig-astig ako kasi dati, lalo na nung mas bata ako, pag seryoso na ako, pag galit ako, gaganyanin lang ako ng mga tao. Nakakatawa ka, sobrang cute mo ulit mo kasi. Di ba natawa kayo? That's my life story. Kahit sobrang seryoso na naman sinasabi ko, sometimes people don't take me seriously kasi maliit ako. Pag nagagalit ako, feeling nila cute lang ako. Cute, parang minion pag nagagalit ako. Ganun palagi naririnig ko. So parang yun na yung naging, parang defense mechanism ko para sa sarili ko. Astig na lang ako. Sige, hindi na lang ako approachable. Ganun. Approachable ako, mukha lang. Pero yun nga, tumanda ako ng parang, okay na, this is my way of protecting myself. So sanay ako na ako lang lahat. Kung may gusto kong gawin, ako gumagawa. Kung may gusto kong i-achieve, ako mismo, kung kaya kong trabahuin lahat, planuhin lahat, gagawin ko yun. And so, when we got married, it was so hard for me. Kasi sanay akong kayanin ang lahat. Pero syempre, when you get married, you're not just committing yourself into a relationship na husband and wife na lang kayo. Ibig sabihin yan, may partner ka na din in life. You're not just alone and facing all your battles. So malaking adjustment yun. Kasi parang feeling ko, wait, every time I try to let go of the wheel, parang alam mo yung tatay na nagtuturong magmaneho sa anak. Parang mayat-maya gusto mo apakan na yung Break. apakan na yung brake eh. May mga ganong moments kami dati. Siyempre normal naman yun. But I really had to consciously remind myself na, huy, Casey, okay lang na maging mahina ka minsan, ha? Hindi mo kailangan palagi kang malakas. Okay lang maging passenger princess ka minsan sa buhay. And so, slowly, mas natutunan kong hindi na ako masyadong yung parang na-anxiety ako yung kailangan ko ba siyang bantayan kung ano yung ginagawa niya kasi baka nahihirapan siya or ganyan-ganyan. And hindi ako nagkamali dun sa effort kong i-learn na mag-let go. Actually, hindi naman sa mag-let go, but to allow you to be my co-pilot sa buhay. Na hindi na lang ako mag-isa. And I realized that it's such a beautiful thing na alam mo, whatever happens, there's always someone na sasaluhin ka. And so, even though it was a really big adjustment for me, I'm glad na ginawa ko yun because it became one of the best decisions, if not the best decision of my life. Happy birthday. Please watch this. Ikaw, ano? Hindi ako naman. Ako bahala sa ako driver mo. Passenger princess ka. Para sa akin. At gusto ko yung pasalamatan na yung
kilala kita eh. Kilala, magbarkada tayo eh. Kilala Alam mo kita. naman, pakasalan mo ko nang hindi mo ko kilala. Ito naman. Daming ano. Sorry. Tuloy-tuloy mo na, huwag mo na akong mapansin. Hirap pa naman ako Ito kasi, gusto kong pasalamatan kasi nagbinigay mo sa, hindi madali yung ano, yung mga strong independent women dito, hindi rin madali na i-entrust nyo yung will. It also takes a lot of courage for you guys to i-allow nyo kami. To allow another person to take the lead. So I thank you for trusting me to take the lead. And I'll take care of that trust, I promise you. Pangako ko yun sa'yo. And like in any relationship, kahit gaano kayo kung magkaiba, you really have to learn the other person. I learn you, you learn me. At kami, sinusubukan namin effort talaga na pasukin yung mundo ng isa't isa. Just like this next song that we're doing. Etong susunod na kanta, Baby Girl era si Hazel ito. Time na yun. Written and recorded 10 years ago. Matagal ko na tong song. At itong song na to ang unang-una naming duet. Kung alam niyo to, sabayan niyo kami guys. This is Ikaw at Ako, Pari.